Guys, welcome in this channel. This readings for collective. Your energy at this time. Your intuitive and pwede medium, psychic, or may clairvoyance ability ka, or spiritual. Marunong ka sa mga spiritual, you're connected sa mga spirits, kung ano mang nilalang na hindi makikita ng mata ng tao. Yan. Na makakuha mo ng mga information. Na mag-guide sa'yo, na makuhaan mo ng wisdom or kaalaman. And meron kang iniiwasan or gusto mong umalis, lumayo, umiwas, at sumama sa kung may gusto kang samahan. Sino yung gusto mong samahan? Sa Ace of Pentacles in reverse, Queen of Swords in reverse, the Tower. So itong gusto mong samahan na to parang dinidestroy ngayon or naka-experience ng distractions buhay niya. Baka may nandidestroy sa kanya, may nandidistract. Sino nandidestroy sa kanya? Etong family na uncontented, unhappy. Anong ginagawa nito? Nagsusoma ng devil, ang family. Hindi, nagsusoma sila na fallen angel. Hindi fallen angel. Ano yung sinasumuna nila? Dark entities. Yan ang mga kadalasan na sinasumuna nila. Na mga yan mga elemental. Elemento. Elemento. Ano ba yung pag nagsumon sila ng elemento? Pag namatay sila, kukunin ng mga elemento ang kaluluwa nila. Italic. Ganun pala yun. Tapos may impyerno din. Oo. Pag, ano yun, nagsusumo ng elemento. Mga ganun. It's a family. Sinusumuna nila to, si the Tower na to. Kaya parang nade-destroy siya. Naka-experience ng down sa buhay niya, distraction, din destroy yung pwedeng health or wealth, money, career, or anything. Elementals lang itong sinusumon sa kanila. Akala nila powerful sila. Akala nila yun na yung tinatawag na may authority sila ba. Yung mga nagsusumon, lalo yung mga nagsusumon ng devils, akala nila powerful sila. Akala nila may authority sila, yung tinatawag na authority daw spiritually. Hindi yan may authority spiritually, yung mga nasusumo na yan. Dahil ang kapalit yan, kaluluwa nila. Hindi ganyan ang may authority spiritually. Kadalasan na may authority spiritually talaga yan pa nga inaatake na mga fallen angel kasi threat yan. Yan ang inaatake ng mga evil forces kasi threat yan sa kanila. And yung may mga authority spiritually, yan yung mga like chosen one. Yan. Yan yung mga threat sa the devil's kingdom. Yan ang kaaway ng evil forces. Yan ang sa side ng God. Yan. So, more information. Uy! Sino ba ito hindi na makontrol, hindi na ma-manipulate ikaw? Let's see Pwede kasi kung person mo.
itong person na to na si Ace of Pentacles in reverse. Hindi kasi siya ma-manipulate no, ng pamilya na yon. Siguro ng mga orasyon nila, mga ganyan. Ginagawa naman nila, sinusumunan nila ng elemento. Yan. Feeling powerful, pero pag namatay, wala na. Impyerno na. No? Ang kaluluwa nila. Seven of Wands and reverse. Sinusumuna nila to para maging guarded, maging defensive pagdating sa'yo. Para hindi ka asawahin, para maagaw nila, para hindi maging defensive sa kanila pagdating sa'yo, guarded, magtatas ng wall. Yan. Yan ang ginagawa nila. Yan ang inuutos nila sa elemento. Kasi hindi nila ma-manipulate ng siguro ng mga spell nila, paritual, at iba pang klase ng witchcraft. Kaya ang ginagawa nila, susumo sila ng elemento. Kasi alam nila na hindi na ito ma-stop. Kasi alam nila na gusto nila nakawin yung person na yun. Alam nila na ex mo. Alam nila na ex mo. Upright ba ito? Alam nila na ex mo. Alam nila na ex mo. So, ano ngayon kung ex mo? May karapatan ba sila doon? Ano naman ang sa kanila? Feeling nila ay feeling nila hindi ka magustuhan ng ex mo. Hindi. Feeling nila hindi sila magustuhan ng ex mo. Hindi. Feeling nila kasi this is Nine of Cups in reverse. Feeling nila ay hindi mo makukuha ang gusto mo. Feeling nila hindi mo makukuha ang gusto mo dahil ginagawan ka din nila ng deceit. Ginagawan ka nila ng atake na sila ang kukuha ng kung anong sayo. Sila daw ang kukuha ng kung anong sayo. Kasi narcissistic eh. Mga narcissistic ba yan? Mga psychopath ba yan? Kaya baliw sila mag-isip. Di ba baliw yan? Feeling nila hindi mo makukuha ang gusto mo dahil nga ginagawa nila ng deceit. Feeling nila sila makukuha ng kung anong sayo at kung anong gusto mo. Kasi nga narcissistic sila eh. Ano yung mga narcissistic? Baliw na yan eh. Narcissistic. Alam mo masyadong believe sa sarili nila. Gaya niyan. Na yung sayo ay gusto nilang hadlangan, kay mas deserve daw nila. No. Hindi mo daw makukuha yung kung anong sayo, kung anong para sayo, kasi agawin nila. Mas bagay daw sa kanila, mas fit daw sa kanila. Ano yung tinataas lang yung sarili nila? Na in reality, hindi naman talaga. Parang, ano yung nag-imagine ng hindi totoo. Iniisip nila mga hindi ka totoo. At yung mga narcissistic na yan ang kadalasan na dahil mahilig sila mag-compare sa sarili nila. Diba? Kasi maano yan, mapagmataas yung mga yan. Gusto nila sila yung angat, pinaka the best, mga ganyan. Ganun ang mga narcissistic. Yan ang mga kadalasan na yun ang papakulam sa mukha ng iba kasi ayaw nila maangatan ng ganda o kagwapuhan. Yan ang mga sisirain nila yung hanap buhay o mukha ng iba para sila yung
maganda daw. Para sila ang aasinso lang. Yan ganyan ang mga narcissistic. Para sila ang angat. Sila ang sa mataas. Sila ang higit. Kasi may iligay sila makapag-compete eh. Gusto na sila yung pinakamataas, the best. Baliw nga. Baliw ang mga ganyan. Kita niyo ang pinagagawa nila. Obserbahan nyo kung hindi baliw yung mga narcissistic. Mahilig yung makapag-compete yung mga yan. At pag nakita nila na masigit yung iba sa kanila, they will try to destroy that person. Kunwari, mas maganda sa lahat, i-destroy nila using witchcraft. Ipakulam nila yung mukha para sila daw ang maganda. At ganda-ganda sa sarili nila yung mga yan. Ganda-ganda sila sa sarili nila. Kahit hindi naman talaga ganun kakagandahan sa standard ng tao. Narcissistic eh. Kaya narcissistic. So, pag babae, pag lalaki naman, ay masyadong bilib sa sarili niya, gapong-gapo sa sarili niya. Ganun naman narcissistic. Kahit hindi naman totoo. Actually, lahat naman tao may kanya-kanyang ganda. Kaso lang, ang masama kasi dyan sa kanila, gusto nila sila yung pinaka-angat, no? Mapag-compete sila sa iba, tapos pag nakita nila, mas angat yung iba, masigit yung iba, sa ganda man o yaman, sisirain nila yung iba. Yan, gusto nila sila yung angat, sila yung mas good-looking. Sila yung mas asinsado, yung ganun yung mga narcissistic. And, di ba, baliw talaga sila. Hindi yan matino talaga utak na disorder yan na dinevelop nila yan sa sarili nila simula ng bata pa sila. Hindi yan inborn na ano lang yan, na develop yan sa kanila, dinevelop nila sa sarili nila yung narcissism na yun na disorder. Dahil na-adapt nila yan sa environment kadalasan o yun ang nakikita nila sa mga tao sa paligid nila, sa pamilya nila. Gano'n ang ugali, no? Umiiral yung mga selfishness. Gusto nila sila yung angat. Hindi sila papayag na masigit yung iba. Sisirain na pagka masigit yung iba sa kanila. Sa kung ano man na bagay o estado ng buhay o mukha man. Ganyan ang narcissistic, guys. Yan ang matintawag na narcissistic. Kaya ako, pinaprank ako. Naupuno na yung ano ko eh, sa mga ganun eh. Pinaprangka ko sila kasi nakaka-irita din eh, para makita nila yung katotohanan, yung realidad. Makapal talaga mukha nila. Grabe. Makapal, as in sobrang kapal ang mukha nila. Baliw sila kasi pinapaniwala nila yung sarili nila nang hindi naman totoo. Lies. Kasi may hilig din magsinungaling yung mga manipulative yan. Ganyan ang mga narcissistic. They are natural liars. No? Kung muna sa kanila ang magsinungaling, di sila takot na magsinungaling. Kung muna sa kanila ang manipulate. Parang hobby na nila yun, manipulate, magsinungaling. Ganyan ang may narcissistic disorder talaga. Kahit mabait ka pa dyan. They are a toxic people and living a parasitic lifestyle. Ganyan ang may mga disorder. Kung itanong nyo kung kasalanan ba nila yun, oo, kasalanan nila. Dinevelop nila sa sarili nila. Kung victim ba sila, hindi. Ginusto nila yan. Dinevelop nga lang nila sa sarili nila eh. Yung mga victim dyan, yung ginagawa nila ng kasamaan. Yung mga pinamanipulate nila, yung mga sinisira nila kung ano meron sa iba. Dahil ang gusto na sila yung angat, sila yung mataas, sila yung masigit. Na iniisip nila yung kung ano meron sa iba, deserve nila yun, kaya agawin nila. Mga ganyan. Kagaya yan. Ganyan ang narcissistic.
Yan talaga ang tunay na narcissistic. Mag-search kayo. Napaka-compulsive liar naman yan. Ganyan na may mga disorder. Compulsive liar. Hindi yan sila nahihiya magsinungaling. Kagaya sa walang disorder na mahiya magsinungaling. Kasi hindi sanay magsinungaling. Matakot na magsinungaling kaya kasalanan ang sinungaling. Pag sinungaling sila, hindi sila mahiya. Hindi sila natatakot magsinungaling. Sanay na nga sila eh. Simula pagkabata nila eh. Na-develop nila yun sa sarili nila. Yun talaga ang narcissism. Yun sa akin dati na sabi ko, ay, ba't parang narcissistic ako? Basta may ganun eh. Ano lang yung atake lang nila yun sa akin, ng mga gumagawa ng witchcraft sa akin dati. Mga manipulation ba sa isip ko. Mga attacks nila, mga ganun. Mga deceit. Lahat naman sila naka-experience yan sa mga ganyan. Feeling nila kasi nervous ka, kabalo ka, ibig sabihin hindi ka confident, hindi ka stable, hindi ka bagay na sa person mo. Kasi pinapa-atake ka din nila, pinapaiwas ka nila sa person mo. Ginagawan ka nila ng baka sinusumunan ka nila ng elemento din. Tama ba? Sinusumunan ka din nila ng elemento. Hindi. Ano yan? Sinusumulan ka nila ng devil? No. Anong ginagawa nila sa'yo? Spell? Mga spell siguro to. Mga spell. No? Ginagawan ka ng spell, rasyonan ka, sinisindan ka ng spell, ginagawan ka ng palipadangin. Kaya, kung nakaramdam ka na parang kang kabado or tension, nervous, yan ay mga spell na napasok sa'yo. Ganun, spell nila. Page of Cups, di ba mga sinesend nila spell yan. May mga sinesend parang active parang mga immature na ano kasi yan sila, narcissistic, baliw na. Manood kayo ng about sa mga narcissistic, baliw na yung ngayon eh. Hindi lang sila napapalata pero baliw na sila. Isipin niyo yan, mga pinagagawa nila, gawain ba ng ano yan na normal yung isip. Kaya disorder, baliw na mga hindi nga makatwira yung ginagawa nila. So, ano yung next na darating sa buhay mo? Hindi lahat ng tao ay ganyan. Hindi naman marami yung mga narcissistic. Mga iilan na yan sila sa mundo. Naman ko kailang percent. Pero yan ay dinevelop lang nila yan sa sarili nila. Kumbaga, ginusto nila na maging ganyan sila. Dinevelop nila yan sa sarili nila. Kadalasan simula bata sila, mga 8 years old. Basta mga ganong edad o 10 years old, dinevelop nila yan sa sarili nila. Para pag ginagaya nila sa, kung may pamilya silang narcissistic o sa environment nila, ganyan. Yan ay mga selfish talaga yan sila, guys. Puro me. Gusto nila sila yung sa kanila lahat ng... Kaya, na-notice niyo dito sa reading, yung sa iba gusto niyang kunin, gusto nila kunin, no, yung pamilya na yan. Gusto nila agawin. Kasi narcissistic nga. Kala nila deserve nila. Kala nila para sa kanila. Pero sa kabilang buhay, walang ligtas yan sa kaparusahan ng Diyos. Kasi, tingnan niyo naman, napaka-injustice ng kanila ginagawa. Tapos sabihin nila, pagka sinabi dito, parusahan sila ng Diyos, impyerno, sabihin nila, akala mo perfect, feeling perfect. Hindi yan perfect. Mismo, sa Biblia yan, anong sabi ng God? Ang mga nagpa-practice ng witchcraft and sorcery, tatapon niya sa impyerno, sa lake of fire na may sulfur, ang kaluluwa. Kasi nga sila, sanay na paniwala yung sarili nila ng kasinungalingan. Baliktarin nila yung iba. Yung iba na sumusunod
sa rules ng God, pinapapatay ng God ang mga witches, kagaya nila. Wizard or warlock, ano matawag sa kanila, na gumagawa ng black magic, sorcery ba, witchcraft. Yun daw ang masama. Binaliktad nila. Yun daw ang hindi daw makapasok sa langit. Di ba? Binaliktad nila kasi nga sanay silang gumawa ng kwento, lies, deception, manipulation. Tapos ang sabihin nila, yung mga nangoreksyon daw, actually yung mga nangoreksyon, nagtuturo na about sa Bible, at mga nagbibigay ng warning at nangoreksyon, na magkukonvict ng sin, ng mga sinners at mga ikaganyan, mga evil, mga demonic ang ginagawa. At mga nagsasabi ng katotohanan, nag-expose ng katotohanan. Sa God, yan ang mga mission from God. Pero babalik rin nila. Yan daw ang hindi makapasok sa langit. Kasi nakakasakit daw ng kalooban nila. Kaya tinamaan sila. Kasi may ego yan. Number one, may ego yung mga narcissistic na yan. Dahil na-hurt daw sila, nasaktan daw yung kalooban nila kasi kinumpronta sila. Dahil pinakita sila, pinamukha sa kanila kung gaano sila kamakasalanan. Ganon sila. Pero ang totoo, yung mga sumusunod sa rules ng God at mga nagkikerry ng mission galing sa God na mag-expose ng mga katotohanan at mga ma-deceit ng mga evil, sa evil forces, sa mga ginagawa ng mga witches, wizards, warlocks, na mga masasama na yan. Ay mission yan sa God, galing sa God yan. Pati yung mga koreksyon, yan ay mission from God. Pati yung magbigay ng warning, yan ay mission from God. Example na lang doon kay prophet dyan, no? Sa Bible. Diba? Pinakain siya ng parang scroll or libro ng God. Na ang anghel pala ng God. Pinadala sa anghel ng God eh. Yung pinakain sa kanya na scroll. Sa kanyang vision. So vision niya yun eh. Tulog siya, ganun ang magkaroon ng vision. Tulog siya, tapos napakita sa kanya yung anghel sa vision niya. Tapos pinakain siya ng scroll. Yan. Sa vision niya yun. Tulog siya nun. Kagaya nung sinasabi ko na vision ko na na-experience ko, tulog ako nun. Or in a trance state. Pwede din in a trance state. So, pwede din in a trance state nun si ano. You have tulog, half gising. At actually, pag in a trance state ka, wala ka ng mal. Parang, wala ka ng kamalayan nun eh. Parang, basta in a trance state. Search nyo in a trance state. Di ba, pinakain ng parang libro. Kasi hindi naman libro ang pakain naman yung libro eh, di ba? Hindi naman makain yun, di ba? Kung sa reality. At yan ay mga spirit yan, kaya doon talaga yan, yung mga anghel at God, Jesus Christ, spirit yan, wala kasi yan silang katawan na, kagaya ng tao na katawan. Meron yan silang katawan, panlangit. Kaya doon yan sila nakipag-communicate at doon yan sila nagpapakita sa mga kanilang napili, sugo, kung may mga mission galing sa God. Bakit sila napapakita? Agaya kay Prophet John, kina Prophet Elijah sa panaginip sa vision, at kay Moses sa personal talaga, no? In reality. Kasi nga, they are spirit. Yung sa God naman, ano yun eh. Okay, Moses yung nakikita nyo doon, apoy. Apoy, di ba? Parang bush. Tapos, yung napakita sa kanya na likod lang, pinakita ng God sa kanya na likod lang ng God. Yun ay prove talaga na may God, no? At yung nakakausap niya yung God na para maniwala siya na may God talaga. Yun. Pero hindi yun kagaya ng katawan ng tao. Yung nakita niya. Kasi wala namang katawan ng tao yun. Yung mga tagalangit. Yung God. Hindi ganun ang katawan nila. Hindi kagaya sa tao. Na namamatay o nabubulok. Kaya kadalasan talaga, pag makipag-communicate yan sila, may mga messages yan sila, through vision, yung tulog yung tao. Yan, tulog yung tao. Or in a trance state. Doon yan makikita. Kaya, ganun yung kay Prophet John eh. Doon yun pinakain si Prophet John sa vision niya ng libro.
Galing sa langit, libro or scroll? Alam ko libro or scroll ata yun eh. Na ang scroll na yun o libro ang pinakain kay prophet dyan ng anghel ng God ay naglalaman ng katotohanan galing sa God. Truth. Kung kaya nung kinain niya, nakaramdam siya ng yung parang nalasahan niya nung kinakain niya pa lang. Sweet. Nung nakain niya ng lahat, nasa tiyan niya na, nakaramdam na siya ng bitterness. Bitter taste, aftertaste. Bitter. Siguro sa tiyan niya, parang nag-crumble na, parang gano'n. Kasi, yun ay truth from God. It means na doon niya na realize, doon niya na nalaman nung kinicarry niya na yung mission niya na yun. Dahil alam niya na yung truth from God, nasa katawan niya na, nasa isip niya na, within Him. Nung kinicarry niya na at ginagawa niya na, kasi alam niya na yung katotohanan from God, kung ano talaga yung truth. And the truth from God is hindi katanggap-tanggap sa mga tao kasi ang mga tao ay marami ang makasalanan talaga and they embrace sin at ayaw nila magbago kahit nung unang panahon pa. Actually ngayon nagpag-guide ako sa God ngayon, kaya huwag kayo magtaka kung bakit ganyan ang reading ko ngayon at may mga ganyang halo sa God the Father in heaven, ha? Wala akong ibang God, kundi God the Father in heaven, Tatay Jesus Christ. Kaya nung kinikerry niyo yung mission na yon, anong ginagawa ni Prophet John? Di ba, nag-share siya ng truth from God, ayaw ng mga tao. Galit ang mga tao sa kanya. Tapos, lalo na yung nangureksyon siya. Kasi alam niya katotohanan from God eh. Kasi pinakain sa kanya yung scroll eh. Galing sa God eh. Truth from God eh. Na tinatamaan yung ego ng mga tao kasi mga sinners sila. Karamihan sa kanila. Hindi nila matanggap na they are a sinner. Na may hatol sa kanila hanggang sa kabilang buhay. Lalo na yung warnings ng God. Lalo na yung katotohanan na may parusa ang God sa kabilang buhay. Sa mga mga sinners. Sa mga demonic ang ginagawa. Witchcraft. Yun talaga. Diba? Galit na galit sila kasi nangureksyon si prophet siya, nagbibigay ng warning, sinishare niya ang katotohanan from God. Hindi nila matanggap. Nagagalit sila. Kaya, doon na-realize ni prophet siya na masarap sa pakiramdam yung makatanggap ng mission from God. O may purpose ang God o gagamitin siya ng God. No? Pero nung kinikiri niya na yung mission na yon from God, hindi pala madali. Ang hirap. Kasi ayaw ng mga tao tanggapin ang katotohanan. Ayaw nilang koreksyonan sila. Ayaw nilang warningan sila. Ang gusto nila ay yung konsintin sila, i-tolerate sila. Hindi nga ganun. May parusa nga ang God eh. At malala pang parusa ng God. Nandun sa Bible, kagaya ng mga witches, wizards, warlocks, gumagawa ng witchcraft. Itatapon niya sa impyerno yun. Ang kaluluwa naman ganun. Di ba yung mga nagpa-practice ng witchcraft daw, itatapon niya sa impyerno. Sa lake of fire na may sulfur. Tapos yung mga witches, wizards, warlocks, pinapapatay niya. Yun ang truth from God. At nasa Bible yan. Ngayon, ang mga narcissistic na yan, gusto nilang paniwalaan ang sarili nila na sa kabila ng ganyan ang ginagawa nila, no? Ay masisave pa rin daw sila. Na okay lang. Na pag nangingi silang kapatawaran, wala na daw kasalanan nila. Wala na yung ginawa nila na injustice sa kapwa nila. Tapos na ang makasalanan nila. Yun ang gusto nila. Tapos sige silang paminsala, ganun panggabala. Tapos akala na pagmiliin sila ng patawaran, tapos na, wala na, erase na. Tapos gawa na naman sila ng mga injustice, unfair. Ayun, di ba, ganyan sila eh. Tapos demonic pa. Oh, kasi ibang kaluluwa nila. Napaka-injustice pa ng mga, nila, oh. Gusto nila nakawin, agawin yung sa iba. Ay tingin nila mas deserve nila yung sa iba. Kasi narcissistic.
Pag nakita nila mas lamang, kahit mukha, kulamin nila. Pakulam nila. Pag nakita nila mas lamang ang mukha. Mga ganon. O kaya yung sa kabuhayan, sirain nila. Gusto nila makipag-compete, kaso kulang yung kanila. Kaya, ang gagawin nila, no, ginagawa nila, sisirain nila. Kaya gusto na sila mas higit, mas lamang, mas angat. Diba? Hindi lang pandaraya. Injustice. Very evil sila. No? And very demonic. Demonyo na yung mga ganyan klase ng tao. Yan, yung ginagawa ko na yan, I convict sinners. Hindi kasalanan ang ganyan. Sa God, yan ay mission from God. Yung mag-convict ka ng mga sinners. Kaso lang, madami talaga magagalit kasi madaming sinners. Ganun talaga. So, the emperor and reverse. Alam nga naman sana kung magpag-guide. Sa God talaga magpag-guide. The emperor and reverse. O kay Jesus Christ man. Di ba? Pwede rin sa angel God. Pero ngayon sa God ako nagpapagay sa Diyos na Ama. Sa God the Father in heaven. What's with meron pang temperance dito eh. Akala nila napatingga ka nila, tingga ka. Wala mangyari sa buhay mo kasi ginagawan ka din nila ng yung mga spell, orasyon, ganyan. Tapos wala ka ng confidence. Yan. Kasi ginagawa ka na ng orasyon. No? Sinisindahan ka ng orasyon. Baka pa lang sent ng orasyon sa'yo. Mga spells. Person mo naman, sinisindahan nila ng elemento. Yung elemento na yun na sinisend nila, matay na yun agad. Lahat ng mga elemento nila na alaga nila, elemento o mga pinagbintan o pinagsalaan nila ng kaluluwa nila, matay na yun agad. Ngayon na mismo. Hindi na yung makabalik sa kanila. Punta na sa abyss yung mga kaluluwa ng elemento na yun. Masint na sa abyss yun. Okay. Sino maawa sa mga ganon? Elemento. Pag maawa kayo dyan sa mga ganyan, mga salbahe, tunay na salbahe, hindi kayo sa Diyos. Dahil yan, alagad ng dilim yung mga yan. Yan ang mga tunay na nalbahe. Palalabasin lang nila na yung mga ginagawa nila ng kasalbahian, yun ang salbahe. Dahil they are very cunning, manipulative, and liar. Kasi evil eh. Sa evil side sila eh. Sa kadiliman sila kaya. Walang pinagkaiba kay Satanas ang ugali nila. No? Very deceitful pa. Maging powerless din yan. No? Yung mga mawala ng power, mawala ng command sa mga mawala na sila ng command sa mga elemento na yun. Wala na sila ng power, authority. Ano yung power? Ito yung nakapangyarihan nila yan. At authority nila or strength. Wala naman talaga silang authority na galing sa God eh. Galing yun sa kadiliman, authority nila. Hindi yan galing sa God. Dahil sila alagad ng dilim. Wala yun silang authority from God. May wisdom nga, wala ngayon sila eh. Ka-foolish yan, meron sila. Hangalan, kaya ang pinagagawa nila, paka-injustice. Doon ka, pagka dito makulit. At makikip mo yun sa'yo. Yan. Itong pamilya na ito, lumabas na naman ng 10 of Cups and Reverse. Hindi na yun makapang-atake sa'yo. Hindi na yun makapang-atake sa person mo. Hindi na nga sila magsasucceed sa kanilang mga gagawin. See? At mag-umpisa na. There's reunion, celebration, mag-celebrate ka sa buhay mo, at maging active. Ubus kayo ng person, maging active, maging excited na mag-umpisa na gawin ang kung anong gusto niyo gawin. Yan.
Kasi hindi na makapangontrol, pati elemento nila, itong mga pamilya na yan. At yung person mo na pinajuggling nila, pinatingga, ay makapag-take na ng action, no? Makagawa na ng move. Hindi na nila ma-manipulate yun, hindi na nila makontrol. Hindi na sila hindi na sila magtatagumpay sa witchcraft nila, hindi na sila makapangharap. Hindi na sila pang-challenge ng kanilang mga kaalaman na itim. Actually, wala namang man-challenge sa kanila, nasa side ng God eh. Na mga kaalaman nilang itim eh. Kanila na yan, yung mga lihim na kaalaman nila, itim na kaalaman nila. Mahika nila, ka-impyerno naman nila yan. Diyan sila ma-impyerno sa ginagawa nila na yan. Walang interesado niya na sa side ng God. Maitim na black magic. Ganyan. Dahil ang kapalit niyan, impyerno ang kaluluwa, diba? Na mga ginagawain. So, Queen of Cups. Kala nila may authority sila from God, kaya nakapag-summon sila ng elemento, kung ano man. Hindi authority from God. May authority sila from the devil's kingdom. Kasi nga, kapalit nga yung kaluluwa nila, kaya lang binibigay yung mga kahilingan nila ng mga elemento o mga devil o kung sino mga kahilingan nila kasi nga kapalit yung kaluluwa nila, di ba? Yun naman ang gusto ng mga devil, sa evil forces. Yung elementals kasi na yan ay kakuntsaba, yan ang fallen angels. Di ba nagasik din sila ng agin, nanguha din sila ng kaluluwa. And Queen of Cups, hihina na yan sila. Maging emosyonal, hina. Hindi yan sila kasi wala job once in a verse here. Ay, hindi na magsasucceed. Hindi na makaalis itong mga sinusumuna nila. Wala na. Hindi na magsasucceed yung mga ginagawa nilang witchcraft. Isang pamilya tutulungan. Instead, tatraidorin sila ng mga sinusumuna nila. Hindi. May masasaktan sila eh. Masasaktan sila. Sa kanila tatama ang mga spells. Sa kanila natatama ang mga spells nila. Yan o. At hindi lang spells. Mga ill intention nila yan. Ano-ano. Mga arrows nila sa kanila natatama. So, ito na lamang for collective.